Ano tong nalaman ko na nag-resign ka sa trabaho, ha? Ano nang magiging papel mo sa pamilyang to? Palamunin! Babalik ka na naman sa pagiging walang kwenta! Tay, magpapahinga lang po ako ng 1 buwan. Pero babalik ulit ako sa trabaho. At hindi ako magiging palamunin kagaya ng iniisip nyo. Tutulong ako sa business ng pamilya natin. Tutulong sa business natin. O babalik ka sa baryo nating malayo sa kabiasdan. Sa lugar ng mga tsuhin mo. Sa lugar na walang pag-asenso. Kung saan hindi mo alam kung alin ang tao at alin ang nagkukunwaring tao. Tay naman, baka nakakalimutan mo na doon ka rin nanggaling. Doon ka lumaki. Tumira lang tayo sa Maynila pero dapat matuto pa rin tayong lumingon sa pinanggalingan. At saka isa pa, ikaw lang ang nag-isip ng masama kina Tiyo. Dahil masyado mong minamaliit ang sitwasyon nila porket nakatira ka na sa kabayanan. Jonathan, nanggaling ako doon 1 buwan lang ang nakalipas. At may alam ako na hindi mo alam. May mga nakita ko na hindi mo nakita. Tutuloy pa rin po ako kina Tiyo. Alam kong gusto mo lang silang siraan sa amin at sa mga tao rito. Mas gugustuhin ko pa sa baryong walang pag-asenso kaysa sa toxic na lugar na to. Dumating ka na ba sa punto na... Oh, Nathan, napabisita ka. Tiyo Anton, Teka, may dala kang gamit ha. Huwag mong sabihin, Tiyo, magbabakasyon muna ako dito sa atin. biglaan na. Teka, pumasok ka. Sige po. Akin na yung ibang mga gamit mo at ipapasok ko na. Sige po, salamat po Tiyo. Agad kong inabot kay Tiyo ang iba kong dala at bitbit naman niya yun para ipasok sa loob. Inubad ko muna ang aking sapatos bago pumasok at nanibago ako. Sa totoo lang kasi napakalinis na Tiyo sa bahay. Para siyang isang babae. Sinisiguro niya na walang alikabok ang mesa, aparador at maski pader. Wala kang maapakang lagkit sa sahig dahil alaga niya tong imop ng basang-basahan. Nakasalansan ng maayos ang mga gamit. Pero nakapagtataka kasi hindi ganoong bahay ang aking naabutan. Ang nakita ko ay isang silid na maraming sapot ng gagamba, maalikabok, at magulo ang pagkakaayos ng mga gamit. Pasensya ka na, Nathan. Hindi pa kami nakapaglinis ni Popoy. Kasi marami kaming ginagawa sa bukid. Hindi rin namin alam na darating ka. Biglaan naman ang pagdating mo eh. Wala namang ganap ngayon, hindi ba? Hindi ko rin naman po kayo ma-text kasi wala namang signal dito sa bukid. Wala rin naman kaming cellphone dito. Kaya hindi mo talaga kami makukontak. Alam mo na, hindi rin naman uso yan dito eh. Siya nga pala. Bakit naisipan mong magbakasyon dito? Wala ka na bang trabaho sa Maynila? O baka naman nagsasawa ka na sa bayan? Napagod lang Tiyo. Maraming problema. Hindi na ako makahinga. Sa tingin mo ba, makakahinga ka ng maayos dito? Bakit naman hindi Tiyo? Dito ako sinilang at lumaki. Umalis lang naman kami dito dahil gusto ni tate na magtrabaho sa Manila para umasenso. Pero alam mo ba, yung sariwang hangin at simpleng pamumuhay dito, hindi mo mahanap sa bayan. Yun ang gusto kong balikan. Gusto kong magbalik sa mga panahong simple lang ang lahat. Sa bagay, iba pa rin talaga dito sa probinsya. Sige Nathan, magpahinga ka na lang dito hanggat gusto mo. Nandiyan naman si Popoy ang pinsan mo. Sasamahan ka noon sa kung saan na makakatulong sa'yo para malimot mo yung dinadala mo. Nathan! Oh, yan na pala siya. Mukhang kagigising lang yata. Oh, Popoy! Kumusta ka na? Ikaw ang kamusta, Insan? Ang tagal mong hindi bumisita rito ah. Maraming taon na rin yata. Naging busy kasi sa pag-aaral sa Maynila. Tapos nagtrabaho ka agad ako pagka-graduate. Ano, kamusta? Nakapasa ka na ba sa board exam? Professional ka na no? Hindi ganun kadali Insan eh. Nag-take agad ako ng board exam pagka-graduate ko pero hindi ako nakapasa. Ayaw ni tatay na wala akong trabaho kaya nag-call center muna ako. Mahirap din kasing mag-apply sa trabahong related sa course ko. Kaya ito lang muna kaysa naman tawagin akong inutil at palamunin sa bahay. Ganun ba? Mahirap din pala no? Kilala ko yang sina Tiyo. Masyadong ambisyoso kaya di na nakapagtataka kung gano'n din ang palakad nila sa inyong mga anak. Kaya nga sobrang nakakapagod din. Dumating na ako sa punto na parang nasasakal na ako sa mga nangyayari sa akin. Pressure sa trabaho, pressure sa pamilya, sa love life, sa lahat na. Nakikita ko yung mga kasabayan ko.
Parang lahat sila successful na sa lahat ng bagay. Samantalang ako, parang nasa ilalim pa rin ako ng hagdan. Hirap na hirap dalhin ang sarili ko sa taas. At napakahirap pala ng proseso. Sobrang nakakapagod. Sa madaling salita, nakakapagod maging tao. Sobrang bigat ng paghinga ko habang sinasabi yun. Pero kahit papaano nababawasan ng tila bakal na nakadagaan sa dibdib ko. Ikinuwento ko ang lahat kina Tio Nathan at Popoy. Ang lahat ng kamalasang nangyari sa akin. Nagawa ko pang umiyak sa harapan nila. Wala na akong pakialam kung mamukha akong mahina sa harap ng mga kapwa ko lalaki. Ang mahalaga ay mailabas ko ang lahat ng bigat na aking dinadala. Sa paraang yun palang nakakahinga na ako. Kinagabihan naisipan ni Popoy na ayain ako sa sayawan. Para naman daw kahit paano ay malibang ako. Wala kasing kahit anong gadget sa lugar na yun. Kaya nagdadaos ng ganong gawain para may magawa ang mga tao sa gabi. Dinala ako ni Popoy sa isang malaking tolda na may mga pailaw at mga taong tumutugtog ng instrumento. Hindi pa nagsisimula ang sayawan kaya naman nagtipon pa lang ang mga dumalo sa isang tabi. Eto na Insan oh, tignan mo. Maraming dalaga. Baka dito mo na mahanap yung kapalit sa ex mo. Hindi ka magsisisi kasi sa lugar na to, tapat ang mga babae. Hindi kagaya ng ex mo na manluloko. Maganda kung ganun pero sa ngayon, ayoko muna sa babae. Gusto ko muna magpahinga sa lahat. Wala akong energy na magmahal ulit. Kaya nga, magpakasaya tayo rito ngayong gabi. Para bumalik yung mga nawala mong energy. Isayaw mo lang yan, tapos inom ng alak. Promise, magiging masaya ka pagkatapos ng gabing ito. Sige na nga, Insan. Gusto ko rin talagang magliwaliw. Nagsisimula na Insan. Tara na! Tara! Walang sinabi ang hiya ko sa katawan ng hilahin ako ni Popoy sa gitna ng sayawan. Nag-enjoy naman ako. Kung ano-anong dance move ang ginawa namin. Kung sino-sino nakasayaw at nakita ko muli yung mga kababata ko na matagal ko ring hindi nakita. Pansamantalang nakatakas ako sa bigat ng aking dinadala. Pero nag-enjoy yata ako masyado. Nawala na sa paningin ko si Popoy. Napahalo ako sa karamihan ng mga hindi ko nakilala. Dinigil ko ang pagsasayaw para hanapin ang pinsan ko pero may dumaan sa harap ko na isang magandang babae at nalaglag ang kanyang panyo sa aking ibaba. Insan! Insan! Ay Diyos ko, nandito ka lang pala. Nag-enjoy ka yata ng masyado at kung saan-saan ka napunta. Hindi na kita mahanap. Popoy, nag-enjoy nga ako masyado. Saan ka ba kasi? Hinahanap nga kita eh. Nandun lang ako. Ikaw, napadpad ka rito. Mga bago lang ang mga yan, kaya hindi mo nakilala. Oo nga eh, nanibago nga ako. Ang daming bago pero... Teka, nasa na siya? Ha? Sinong siya? Yung babae na may-ari ng panyo. Yung babae? Sinong babae? Aba, huwag mong sabihin may natitipuan ka na rito ah. Yun pala siya. Ha? Nasaan? Hoy, Nathan! Saan ka pupunta? Nathan! Nathan! Hindi ko na pinansin ang tawag ni Popoy sa akin. Hindi na rin naman niya ako sinundan. Tumungo ako sa kinaroroonan ng babae pero patuloy siya naglalakad kaya naman kailangan ko siyang sundan. Nang maabutan ko siya ay agad kong hinila ang kanyang braso para pigilan siya. Agad namang humarap sa akin ang babae at gulat na tumingin. Bahagya akong napaatras. Napakaganda ng babae na nasa aking harapan. Maputi ang kanyang balat at maayos ang kulma ng kanyang muka. Mahaba ang kanyang buhok at maayos na nakalugay. Tahimik ang kanyang mga mata pero may bigat ang tingin. Simple lang naman ang kanyang kasuotan pero may kakaiba sa kanyang tindig. Sa madaling salita, Miss Ligaya, para ako nakita ng isang makinang na bituin sa anyo ng isang babae. Bakit mo ako hinawakan? Miss, itong panyo mo. Nalaglag mo sa harap ko kanina nung dumaan ka. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko napansin. Salamat sa pagbalik ha. Importante pa naman ito sa akin kasi bigay pa ito ng lola ko. Wala yun, miss. Ngumiti lang sa akin ang dalaga pagkaabot ko ng panyo. Pero nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Tila may nakita siya sa hindi kalayuan. At bigla na lang niya akong hinila palayo. Dinala niya ako sa lugar na hindi matao. At doon na kami tumigil sa pagtakbo. Hiningal kami pareho.
at may pagtataka naman akong tumingin sa kanya. Anong meron? Bakit mo ako dinala dito? Wala lang. Ang lakas naman ng trip mo. Nakakapagod ah. Marunong ka bang sumayaw? Oo naman. Marunong akong sumayaw, bakit? Tara, sayaw tayo. Nagulat na lang ako nang ipinatong ng babae yung dalawa niyang kamay sa aking balikat. Hinindatan naman niya ako at sa di malamang dahilan hinawakan ko na rin ang kanyang baywang. Namalaya na lang namin ang katawan namin ay sumasabay sa melodiya ng tugtugin at sa di malamang dahilan parang nagkalapit ang puso namin ng babae na yun. Alam mo ba? Ito yung unang beses na isinayaw ako ng isang lalaki rito. Bakit? Ayaw ka ba nilang isayaw? Ayaw nila eh. Ganon talaga. Nakaranas ka pala ng first time sa akin. Anong pangalan mo? Nathan, Ang tikas naman ng pangalan mo. Veronica nga pala. ang ganda naman ng pangalan mo. Veronica, Lola ko nagpangalan sa akin ito. 2 beses mo nang binanggit ng lola mo. Siguro, alagang-alaga ka niya na parang prinsesa. Patuloy lang kami nagsayaw at dinama ang presensya ng isa't isa. Nagkwentuhan lang kami asaran na tawanan hanggang sa nakaramdam na ako ng init. Paano ba naman kasi tila sinasadya ni Veronica na akitin ako. Maya-maya hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahan akong inakay palayo. Tahimik lang kami habang naglalakad hanggang sa makarating kami sa sagingan. Sa bahaging medyo liblib. Huminto siya at humarap sa akin. Nagkatinginan kami ng sandali at halatang parehong nag-aalangan at naghihintay. Pagkatapos siya na ang unang lumapit. Marahan niyang siniil ng halik ang aking labi at nadala na rin ako ng emosyon ko. Kaya naman gumanti ako ng halik sa kanya. Pero nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Kaya naman napabitaw ako mula sa pagkakahalik ko sa kanya. Nathan, Veronica, masyado yata tayong mabilis. gusto mo rin naman ito, hindi ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong gusto mo rin ito. Oo, gusto ko rin. Huwag ka na mag-alinlangan. Veronica, Muli akong siniil ng halik ni Veronica at gumanti naman akong muli. Ginawa namin ito ng walang pagmamadali, hindi sapilitan at dinadama. Ewan ko ba pero ang panatag ng loob ko ng mga sandaling yon. Nadala na kami ng init na malayang ko na lang ang kamay ko na unti-unting inaalis ang saplot ni Veronica. Pinagsaluhan namin ang init ng sandali sa madilim na lugar habang ang mga tao ay nagkakasiyahin pa rin sa sayawan. Si Veronica ang nasa ibabaw ko at nawawala na ako sa sarili dahil sa ginagawa niya. Ilang sandali lang nakaramdam na ako ng lamig. Pagdilat ko ng mata, wala na si Veronica sa ibabaw ko. Bumangon ako agad at tumingin sa paligid. Walang tao. Walang anumang bakas. Tanging ako na lang naiwan sa madilim na bahagi ng sagingan habang patuloy pa rin ang sayawan sa di kalayuan. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng malalim at malakas na angil. Malapit sa akin. Tumaas ang balahibo ko at naging alerto. Nang simulan ko ng humakbang, nakita ko ang pulang bolang kristal na lumulutang sa dilim. ano yun? Tumambad sa akin ng isang nakakatakot na nilalang. Ang balat niya ay kulay abo, tuyo at may mga bukol at sugat na sariwa pa. Ang mga mata niya ay malalaki, itim, pulang puti at hindi kumukurap. Ang bibig niya ay malaki at puno ng matutulis. Masalimuot na ngipin na hindi pantay. Meron din siyang mahabang dila na kulay itim. Ang katawan niya ay baluktot, sobrang payat at masyadong mahaba ang braso. Ang mga kamay niya ay may mahabang daliri at matatalim na kuko. Masyadong mahaba ang kanyang leeg. At nakayuko pero nakatutok sa akin ang kanyang mukha. Kalbo ang kanyang ulo na may nagnanaknak na sugat sa ibabaw. Sa isang mabilis na paggalaw ay agad siyang sumugod sa akin at dinag-anan ang aking katawan. Wag! Huwag mo akong sasaktan! Huwag mo akong sasaktan! Tulong! Diyos ko, anong gagawin ko? Ito, may kahoy. Matapos kong makapa ang isang matalim na kahoy sa lupa ay agad po yung isinaksak sa leeg ng aswang.
Napahiyaw ito sa sakit at agad ko siyang naitulak, kaya naman nakawala ako sa kanya. Bumangon ako at agad na tumakbo palayo. Hindi na ako sinundan ng aswang kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Dumiretso ako pa uwi sa bahay ni na Tio Anton. Walang tao. Siguro ay nasa sayawan pa sila. Nagkulong ako sa kwarto habang nangangatal pa rin ang aking buong katawan sa takot. Nahiga ako at nagtalokbong, saka pa ulit-ulit na nagdasal. Kinabukasan, agad akong dumiretso sa kusina pagkagising at naabutan ko si na Tio Anton na kumakain ng almusal. O Nathan, mabuti at gising ka na. Tamang-tama, mag-almusal ka na. Sige po, Tiyo. Insan, saan ka nagpunta kagabi? Bakit nawala ka? Siguro, nagtagpo kayo ng babaeng sinasabi mo, no? Hindi ko naman itatanggi, Insan. Ayun, pinsan nga talaga kita. Ang galing. Ganyan nga ang tamang galawan. Mabilis, sigurado, at walang pagdadalawang isip. Kamusta naman kayo ng babae? Sinagot ka ba niya? Magkikita ba ulit kayo sa sayawan mamaya? Hindi ko alam. Sumayaw lang kami tapos hindi na namin mapigilan ng isa't isa. Hinila niya ako sa sagingan tapos... Yan! Napakaangas. Iba ka talaga pinsan. Ipakilala mo naman yan sa amin ni Tio, ha? Oy, Popoy! Aray ko! Tio! Bakit mo naman ako binatukan? Hindi pa nga tapos magkwento si Nathan. Patapusin mo muna. Ang dami mo agad sinasabi. Hindi mo muna hayaang magsalita ang pinsan mo. Eto na. Sorry na. Oh, Nathan. Ano nangyari pagkatapos? Hindi ko na kailangang banggitin yun pero yun na nga. Bigla siyang nawala tapos may nakita akong nakakatakot na aswang. Mabuti na lang talaga at nasaksak ko siya sa leeg. Kasi kung hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Wala pa naman dating ganun dito sa baryo natin. Paanong... Bata ka pa kasi noon, Nathan. Kaya hindi mo pa alam ang mga bagay-bagay. Tsaka, madalas ka lang doon sa loob ng bahay kaya wala kang alam. Ako nga rin eh. Hindi ko rin yun alam noon. Pero ngayon, palagi na ako nakakakita ng aswang. Posible po ba na yung babaeng nakita ko kagabi ay isa siyang aswang? At siya yun? Kasi pagkatapos niyang nawala, saka ako nakita yung aswang. Nakapagtataka rin na ang bilis niyang nawala tapos inatake na ako nung nilalang. Dito sa lugar natin ay merong maglolang kinatatakutan at iniiwasan. Mag-ingat ka sa kanila, Anton. Posible na kaya yung babaeng yun na nakita ko ay siya yung apo? Nabalot ng katahimikan ng paligid. Parehas na hindi sumagot ang aking tiyuhin at pinsan sa tanong kong yun, kaya naiwan akong naguguluhan. Samantala pagsapit ng hapon ay naisipan namin ni Popoy na maligo sa ilog. Medyo may kalayuan ito at malapit sa paanan ng bundok. Dito namin naisip na maligo dahil bukod sa napakalinaw ng tubig dito, ay marami ding alaala sa paggabat. Nakakamiss talaga ng mga bata tayo. Dito tayo madalas pumunta kapag tanghali, lalo na kapag bakasyon. Tapos nagdadala tayo ni na Tio ng isang piling ng saging. Tapos ihihaw natin at sasawsaw sa bagoong. Oo naman. Tapos tanda ko nung mapagalitan ka ng nanay mo. Dito ka dumiretso. Ang kaso, sinabi ko na dito ka pumunta kaya nasundan ka. Hindi ka tuloy nakaligtas sa palo na gamit ang sinturon. Oo nga eh, pahamak ka rin talaga. Hayaan mo na. May niluto palang bilo-bilo si Lola. Kaya mabuti na rin umuwi na tayo at nakatikim tayo ng masarap niyang luto. Nakakamiss nga eh. Ang ganda pa rin ng lugar na to. Parehas pa rin nung mga bata tayo. Iba pa rin talaga ang pakiramdam ko kapag nandito. Magaan, mabagal ang buhay. Hindi kagaya ng Maynila. Parang palaging nasa karera. Walang araw na magaan ang lahat. Ano? Magbumuni-muni na lang ba tayo rito? Lulusong na. Aba syempre, lulusong na. O tara na! Oh, wag mo akong hilain ha. Sandali lang. Eh, ang bagal mo kasi. Bilisan mo na! Sandali lang, insan. Oh, ay! Wala na akong nagawa nang hinila ako ni Popoy. Sabay kaming bumagsak sa tubig. Sobra kaming nag-enjoy sa paglalangoy at pagkukulitan habang nasa tubig. Matagal ko rin itong hindi naranasan. Sa sobrang busy ng buhay sa Maynila ay hindi ko na naranasan ang ganitong bagay. Madilim na nang mapagod kami sa ginagawa. Umupo na muna kami sa malaking bato na nasa gilid ng ilog para magpahinga. Biglang tumayo si Popoy at isinuot ang kanyang pang-itaas.
Oh, saan ka pupunta, Insan? Iihi lang ako sa banda ron. Ikaw ba? Hindi naman ako naihi. Gusto mo kong samahan? Yoko nga. Madamo doon. Kaya mo na yan. Dito na lang ako at hintayin kita. Sige ba? Hintayin mo lang ako tapos uwi na tayo. O sige na. Umihi ka na at baka sumabog na yung pantog mo. Pahangos na umalis si Popoy, hawak pa niya ang kanyang puson habang naglalakad, kaya naman tinawanan ko. Na makalayo siya ay kinapakapako ang aking bulsa. Doon ko na-realize na may laman nga pala itong yosi at nabasa ito ng tubig. Pailing-iling ako itinapon ito sa malayo, pero sa mismong direksyon na pinagtapunan ko, may nakita akong palutang-lutang na bolang kristal. Teka, ayun yung nakita ko kagabi Ibig sabihin, meron din dito? O nandito siya? Nandyan nga siya. Diyos ko, nasaan na ba kasi si Popoy? Popoy! Poy! Saan na ba yun? Ang tagal namang umihi nun. Nasa malapit lang siya. Kailangan ko nang umalis. Nagmadali akong humakbang pero nag-ingat pa rin ako dahil baka madulas ako. Nang medyo makaliw na ako ay agad akong tumakbo. Pagdating ko sa may bandang sagingan, may natanaw akong anino. Umakbang ako ng dahan-dahan para mag-usisa at nang malinaw ko na itong nakikita, bumungad sa akin ng isang matanda. Marahil naramdaman niya ang papalapit kong presensya, kaya naman agad siyang napalingon. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang tinatanong ko. Anong ginagawa mo rito? Naligo lang ako sa ilog. Matagal kang nawala rito at bumalik ka sa lugar na ito, tama ba? Paano niyo po nalaman? Iho, makinig ka sa sasabihin ko. Talasan mong maputi ang pandinig mo. Ano po ba yun? Walang nagkakasakit dito kahit tagulan, kahit matatanda. Hindi nangihina. May katawan silang hindi napapagod at kapag gabi na, nararamdaman mo ang kanilang mata sa dilim. May kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ang mga nakaniig mo noon ay may iba ng hininga sa ngayon. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi sumagot ang matanda. Nanatili lang itong nakatitig sa akin. Malalim at parang may ibig sabihin na hindi ko maunawaan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang malakas na angil sa hindi kalayuan. Napalingon ako at nag-abang sa posibleng panganib. At nang ibalik ko ang aking paningin sa aking harapan, wala nang matanda. Nagbalingon-lingon ako para hanapin siya. Pero ibang nilalang na ang aking nakita. Kaya naman, agad akong napaatas. Diyos ko, nandyan na naman siya. Huwag kang lalapit! Huwag! Hindi ka na makakatakas. Ikaw ang pagkain ko ngayong gabi. Huwag! Ah! Bago pa ako makatakbo ay agad na kumilos ang aswang at hinila ang aking braso. Natumba ako sa lupa at sumugod siya. Inilabas niya ang mahaba at maitim niyang dila. Pero natapilok siya sa bato. Agad akong tumayo. Tumakbo sa gilid ng kakahuyan at bago pa ako makalayo, bigla niya akong hinila sa braso. Huwag! Bitawan mo ko! Hindi ka na makakatakas. Kapag tumakas ka, mahulog ka sa bangin. Ano? Napalingon ako sa ibaba. Napansin ko na ang kinaroroonan namin ay malapit na pala sa bangin at isang maling kilos ko lang ay mahuhulog na ako. Nangatalang buong katawan ko sa nakita. Kung gaano kalalim ang bangin at pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay kapag nahulog ako. Napapikit na lang ako. Walang magawa ang sarili kong lakas sa puwersa ng aswang habang nakahawak ito sa aking braso. Dalawa na lang ang pamimilian ko ng mga oras na yon. Ang ipaubaya ang katawan ko sa nilalang o tuluyang mahulog sa bangin. Ilang saglit lang at may naramdaman akong presensya ng taong paparating. Sino yan? Insan, ako ito. Saluhin mo itong iaabot ko sa'yo. Ano yan? Basta, pangontra yan sa aswang. Sambutin mo, bilis! Sige. Inihagis ni Popoy ang bote sa kinaroroonan ko. At agad ko naman itong sinunggaban. Kita ko ang tubig sa loob. May mga piraso ng bawang at luya. Inalis ko ang takip at buong lakas kong isinaboy ang laman nito sa katawan ng aswang. Pagdampi ng tubig sa balat nito, bigla itong napaungol at umurong. Napaso ang aswang sa laman ng bote.
Kaya naman nabitawan niya ang aking braso. Sinamantala ko ang sandali at humakbang palayo. Pumunta ako sa kinaroroonan ni Popoy. Nathan, bilisan na natin! Umalis na tayo! Bilisan natin bago pa makasunod ang aswang! Pansamantala lang ang epekto ng panguntra sa katawan nila. Sige, tara. Yan na siya. Susugod na. Tara, bilisan mo na. Sige, Bilisan na natin. sige. Mabilis kaming tumakbo palayo sa lugar na yon at sa awa ng Diyos ay hindi na kami naabutan ng aswang. Dumiretso kami sa bahay at wala namang anumang nangyaring panganib. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Kinagabihan habang natutulog ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Anong ginagawa ko rito sa sagingan? Bakit narito ako? Siyempre, itutuloy pa natin yung nasimulan natin nung isang gabi. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ko iniwan nun? Kasi hindi ko na mapigilan. Hindi mo na mapigilan ng alin. Ano ba yon? Ang pagpapalitan nyo. Sabi ko na nga ba, ikaw yung aswang! Iyo, saan ka pupunta? Nay, huwag po kayong lalapit. Iyo, makinig ka sa sasabihin ko. Talasan mong mabuti ang pandinig mo. Huwag po kayong lalapit. Huwag! Walang nagkakasakit dito kahit tag-ulan. Kahit matatanda, hindi nanghihina. May katawan silang hindi napapagod. At kapag gabi na, nararamdaman mo ang kanilang mata sa dilim. May kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ang mga nakaniig mo noon ay may iba ng hininga sa ngayon. Huwag po! Huwag! Nathan, Veronica, walang nagkakasakit dito kahit tag-ulan. Kahit matatanda, hindi nanghihina. May katawan silang hindi napapagod. At kapag gabi na, nararamdaman mo ang kanilang mata sa dilim. May kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ang mga nakaniig mo noon ay may iba ng hininga sa ngayon. huwag po! Huwag po kayong lalapit! Walang nagkakasakit dito kahit tag-ulan. Kahit matatanda, hindi nanghihina. May katawan silang hindi napapagod. At kapag gabi na, nararamdaman mo ang kanilang mata sa dilim. May kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ang mga nakaniig mo noon ay may iba ng hininga sa ngayon. Huwag po! Walang nagkakasakit dito kahit tag-ulan. Kahit matatanda, hindi nanghihina. May katawan silang hindi napapagod. At kapag gabi na, nararamdaman mo ang kanilang mata sa dilim. May kakaiba, hindi pangkaraniwan. Ang mga nakaniig mo noon ay may iba ng hininga sa ngayon. Huwag! Pagkatapos ng tagpong yun ay nagising na ako. Nakagistan ko na lang si Tio Anton at Popoy na nakatingin sa akin. Nagtataka at gulat na gulat ang kanilang muka. Pawis na pawis ako noon at nanlalamig na ang aking balat dahil malamig na ang pawis na tumutulo sa akin. Tumayo sa pagkakaupo si Popoy mula sa katapat na katre. Lumapit ito sa akin at umupo sa hinihigaan ko. Oh, bakit ka sumisigaw? Binabangungot ka yata. Napanaginipan ko yung dalaga na nakita ko nung isang gabi. Tapos yung matanda na nakita ko kahapon. May nakita kang matanda? Nakita ko siya kahapon, Tiyo. Malapit dun sa ilog na pinagpapaliguan namin ni Popoy. At kagaya dun sa babae. May hinala rin ako na aswang siya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ano po yun, Tiyo? Nagpaparamdam na sa'yo ang maglola. May balak ba silang gawin sa akin? Basta mag-ingat ka. Huwag na huwag mo silang lalapitan. Sila ba talaga yung aswang na nagpapakita sa akin, Tiyo? Alam mo na ang sagot. Basta insan, sundin mo lang ang sinabi ni Tio. Huwag na huwag kang lalapit sa maglola na yun. Hindi na sumagot ang dalawa sa akin. Masalo naman ako nang ilabot sa ideya na yon dahil noon ay wala pang aswang sa lugar na yon. Tapos biglang nagkaroon sa aking pagbalik. Kinabukasan, isinama ako ni Popoy at Tio Anton sa taniman para tumulong sa kanila. Sa ikalawang pagkakataon ay nakita ko si Veronica. Pero hindi pagkasabik ang naramdaman ko, kundi kilabot dahil kasama niya yung matanda na nagsasalita ng mga talinhaga na hindi ko maunawaan. Iniwasan sila ng mga tao pagkakita sa kanila.
Lahat ay takot at dumidistansya na para bang may nakakahawang sakit ang maglola. Pagdaan ng dalawa ay napuno ng ingay ang paligid. Iisa ang pinag-uusapan nila. Ito ay kung paano mapapaalis ang maglola. Nakita mo na ngayon, Insan. Iisa lang ang sinasabi na maglolang yan. Kaya dapat ikaw, ikalma mo ang puso mo sa dalaga. Alam kong tipo mo siya pero simula ngayon, umiwas ka na. Mahirap na eh. Oo, tama si Popoy. Dapat talaga na hindi ka magkagusto sa dalagang yon. Tsaka isa pa, sila rin ang may gawa ng kabalasan dito sa taniman. Kamalasan? Anong ginawa nila, Tiyo? Nang dahil sa kanila, nasira ang taniman at nabulok ang mga pananim. Bakit? Anong ginawa nila? Hindi namin alam. Pero hindi lang sila basta aswang. Sinisira rin nila ang kabuhayan ng mga tao rito. Gusto siguro nilang kamkamin ng lupa rito eh. Grabe, nakakatakot. Hindi ko akalain na magkakaroon pala ng mga ganyang klaseng tao dito sa ating baryo. Kaya ikaw, tandaan mo yung sinabi namin. Huwag na huwag kang lalapit sa maglola na yan. At huwag na huwag kang magkakagusto sa dalaga. Napailing na lang ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kinagabihan umalis na Popoy at Anton para pumunta sa sayawan. Tulog ako na umalis sila kaya naman hindi ako nakasama. Naisipan ko muna magyosi. Hinanap ko sa dala kong bagang isang kahan ng sigarilyo at dala kong lighter. Ayaw kong malaman ni na Tiyo na nagyosi ako kaya naman para hindi umamoy sa loob ang usok ay naisipan kong lumabas. Nagdala muna ako ng bawang at asin para makasigurado. Mahirap na. Baka mamaya bigla na lang ako lapitan ng aswang. Pagkasindi ko pa lang ng sigarilyo ay minarinig akong mga yapak na papalapit sa kinaroroonan ko. Paglingon ko ay nakita kong parating si Veronica, kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob at isinara ang pinto. Hindi nagpaawat ang dalaga. Kahit pinagsaraduhan niya, ay lumapit pa rin ito sa bahay at paulit-ulit na kinatok ang pinto. Nathan, pagbuksan mo ako! Ako ito, si Veronica! Natatandaan mo ako, di ba? Oo. Natatandaan kita pero hindi na ako pwedeng lumapit sa'yo. Dahil aswang ka, di ba? Ano? Saan mo naman napulot yan? Nathan, hindi ako aswang. Mali ang iniisip mo sa akin. Pero yun ang sabi ni Tiyo Anton at Popoy sa inyo. Ikaw at ang lola mo, isa kayong salot dito sa baryo natin. At lahat ng mga nakatira dito ay iniiwasan kayo. Nathan, naniniwala ka doon? Hindi totoo yun. Pagbuksan mo ako, ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Alam kong gagawin mo lang yan para makuha ang loob ko. Kaya itigil mo na yan. Hindi mo ako mabibiktima. Nathan, bigyan mo ako ng pagkakataon para maipaliwanag sa iyong lahat. Hindi ba nagkalapit din naman ang loob natin kahit sa sandaling panahon lang? Hindi mo maitatanggi sa akin yun, Nathan. Alam kong malapit din ang loob mo sa akin. Kung akong tatanungin mo, nangulila ako sa iyo kaya hinanap kita. Nakita kita kanina sa taniman at nang pauwi ka na, sinundan kita hanggang makarating sa bahay na to. At dito ka pala tumutuloy. Gusto pa kitang makilala, Nathan. At bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag sa iyong lahat ng bagay. Kung ano man ang nangyari nung gabing yon, kalimutan na lang natin. Problemado ako at magulo ang isipan. Kaya naghahanap ng panandalihang aliw. At nagkataon lang na ikaw ang nandun. Ngayon alam ko ng pagkatao mo. Hindi na para kilalanin ka pa. Kaya nakikiusap ako. Kung naghahanap ka man ng taong pwedeng maging hapunan ngayong gabi, huwag ako. Pakiusap. Marami pa akong gustong maabot sa buhay. At marami pa akong hindi napapatunayan, lalo na sa mga magulang ko. Hindi mo pa alam kung ano ba talagang pagkatao ko. Hindi totoo ang lahat ng narinig mo sa ibang tao. Kaya nga ako narito para itama yung maling pagkakaunawa mo. At bigyan mo sana ako ng pagkakataon na maitama yun. Bahala ka na, Veronica. Pero hindi na ako magpapaloko sa'yo. Kalimutan mo ng lahat. Ang lahat na nangyari nung gabing yon. Hindi na sumagot si Veronica sa sinabi kong yon pero ramdam ko na hindi siya umalis sa may pinto. Nangangatal ang buo kong katawan habang nag-uusap kaming dalawa at kumuha ako ng mabigat na upuan para iharang sa may pinto para hindi yun mabuksan. Dumiretso ako sa kwarto at sumiksik sa isang tabi. Nagdasal ako ng nagdasal habang hawak pa rin ang bawang at asin na kinuha ko kanina. Ilang saglit lang ay minarinig akong malakas na angil malapit sa kinaroroonan ko.
Pamilyar na sa akin ang tunog na yon. Alam kong angil yon ng aswang. Ito na nga bang sinasabi ko? Yun talagang pinunta ng babaeng yun dito para biktimahin ako. Diyos ko, Nathan! Pagbuksan mo ako, nandiyan na siya! anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba, hindi siya yung aswang na nagpaparamdam sa akin? O baka niloloko lang niya ako? Parang nasa bintana lang yung aswang. Doon ko sa naririnig. Ano ba, Nathan? Pagbuksan mo ako! Hindi kita pagbubuksan. Alam kong iniiba mo lang boses mo, pero ikaw din yung aswang na naririnig ko! Tumayo na ako sa kinauupuan ko at ilang saglit lang biglang bumukas ang bintana at lumitaw ang nakakatakot na anyo ng aswang. Nathan, lumabas ka na! Diyos ko! Agad kong binutas ang hawak kong isang maliit na plastik ng asin at isinaboy yun sa aswang. Isinunod ko naman ang bawang. Agad itong napahiyaw matapos na mapasok. Pagkatapos ay dali-dali akong tumakbo. Paglabas ko ay naabutan ko si Veronica na naroon pa rin. Nakatingin siya sa akin na parang sinasabi na sumama na ako sa kanya, pero di ko siya pinansin. Dire-diretso lang akong umalis at tumakbo palayo, pero bigla namang may humila sa aking braso. Ano ba? Bitiwan mo ko! Nathan, delikado kapag hindi mo ako kasama. Hindi mo kaya mga aswang, marami sila. Hindi mo ba naririnig yon? Marami sila, Nathan, marami sila. Hindi mo sila kakayanin. Ako na nagsasabi sa'yo. Tumakbo na tayo, bilisan mo! Hindi ako sasama sa'yo. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa inyo ng mga aswang! Hindi na ako pinilit ng dalaga. Hinayaan na lang niya akong tumakbo palayo. Bala kong pumunta sa sayawan kung saan naroon sina Tio at Popoy. Hindi pa ako nakakarating doon nang may biglang dumapo sa likod ko. Isang malakas na puwersa ang tumama sa akin at bumagsak ako sa lupa. Alam kong yun na ang aswang. Kaya naman nanginig ang buo kong katawan. Gumulong ako palayo pero agad niya akong naabutan. Hinila niya ang aking paa at muling napahandusay. Sumubsob siya sa akin. Narinig ko ang pag-kiskis ng mga kuko sa lupa habang pinipigilan niya ang aking paggalaw. Naghagilap ang aking kamay ng kahit ano. Nagbabaka sakaling may makuha ako na muling matalim na kahoy na pwede kong isaksak. Kailangan kong makakuha ng kahit na ano. Diyos ko, hindi ko alam kung paano makakawala sa aswang na to. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Tulong! Hindi ka makakatakas! Wag! Naramdaman ko ang mahabang dila ng aswang sa aking leeg. Nung una ay sinipsip niya lang yon, pero sa isang malakas na puwersa ay bigla na lang niyang kinagat. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang mainit, mahapde at ramdam ko ang pag-agos ng dugo. Napapikit na lang ako at naramdaman ko ang muli niyang paggalaw na parang kakagatin niyang muli ang leeg ko sa pangalawang pagkakataon. Iniisip ko na lang na sa ganoong paraan ako mamamatay. Kaya naman nanalangin na lang ako ng mataimtim pero sa isang iglap ay bigla na lang. Veronica! Tumayo ka na dyan! Umalis na tayo! Ang sakit ng sugat ko sa leg. Lumapit ka sa akin! Pansamantala lang ang sakit na nararamdaman ng aswang. At mamaya, mawawala na yan. Kaya dapat habang hindi pa nakakabangon ng mga aswang, umalis ka na dyan! Kumapit ka na sa akin! Bilisan mo! Nakita kong unti-unti nang bumabangon ang aswang kaya naman naalerto ko. Kahit nag-aalangan ako ay kumapit ako sa kamay ni Veronica na tinulungan naman ako makatayo. Hinawakan niya ako sa balikat at tumakbo kami malapit sa isang kabayo. Inalalayan niya ako para makasakay doon at pinakaripas niya ito ng takbo hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubo. Pinagbuksan kami noong matanda na nakita ko noong isang gabi. Nag-aalangan akong pumasok pero wala na akong choice. Napakasakit ang sugat ko sa leeg at kaunti na lang. Tila mawawala na ako ng malay. Lola, gamutin mo siya. Napakalaki ng sugat niya sa leeg. Ilapag mo siya rito, Veronica. Sige po, Lola. Aray! Iyo, kumalma ka lang. Gagamutin natin ang sugat mo. Opo. Apo, ihanda mo mga gamot na kailangan.
Alam mo na kung anong mga yon. Dahon ng bayabas, kamari at yung langis na niritwalan natin. Opo, Lola. Ako na pong bahala. Sige na, bilisan mo na. Agad na kumilos si Veronica para ihanda ang mga kailangan. Pagbalik niya ay pinagtulungan nilang gamutin ang aking sugat. Nilinis muna nila ito gamit ang tubig na pinaglagaan ng bayabas. Pagkatapos ay binuhusan nila ito ng langis na niritualan daw nila. Sunod naman ay tinapalan nila ito ng dahon ng kamarya at pagkatapos ay dinasala ng matanda gamit ang orasyon. Nakatulog na ako pagkatapos nun at hindi ko na alam ang mga sumunod pang nangyari. Kinabukasan ay nagising na lang ako na si Veronica ang bumungad sa akin. May dala siyang tasa na agad niyang ipinatong sa mesa na katabi ng aking higaan. Mabuti naman at gising ka na. Inumin mo itong tsaa para bumalik ang sigla mo. Maraming nawalang dugo sa'yo, kaya sigurado akong manghihina ka pa. Salamat sa pagligtas sa akin pero kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang bumalik kina Tiyo. Hindi ka pa pwedeng umalis. Nanghihina ka pa. Kaya ko na. At saka ako nang bahala doon. Marunong din si Tiyo sa paggagamot. Kaya siya nang bahala sa akin. Pero Nathan, kailangan ka muna namin makausap ni Lola. May mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Alam kong sasabihin mo na naman na mali ang hinala ng mga tao sa inyo. Siguro nga, mali sila. Pero hindi pa rin sapat ang paliwanag na yun para magtiwala ako sa inyo ng lola mo. Sige na, aalis na ako. Mamaya ka na umalis, iyo. Napalingon ako sa pagkarinig sa boses ng matanda. Nakatayo ito sa may pinto. At malalim ang tingin sa akin na halata mong sa mga mata nito ay nagbibigay ito ng babala. Marahan itong lumakad para lumapit sa kinaroroonan ko at napaatras naman ako ng bahagya dahil nakaramdam pa rin ako ng takot sa kanyang presensya. Marami kang kailangang malaman. Kaya dito ka muna para mapakinggan ang sasabihin namin. Sige po, sabihin niyo na kung ano ang gusto niyo sabihin. Pero hindi pa rin ako magtatagal dito. Iho, ang lahat ng nakatira rito ay aswang. Tayo lamang 3 ang tao. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Uulitin ko. Lahat ng nakatira rito ay aswang. Tayong 3 lamang ang hindi. Kalokohan. Hindi aswang Tiyo at pinsan ko. Hindi sila aswang. Walang katotohanan yung sinasabi niyong yan. At isa pa, matagal ako nanirahan sa lugar na to. Kilala ko ang mga taga rito. At alam kong hindi sila aswang. Ginagawa niyo lang yan para lokohin ako. Para makuha ang loob ko. Dahil ako ang susunod yung bibiktimahin. Hindi pa ba ebidensya sa sinasabi ko yung natuklasan mo kagabi? Ibang sumalakay sa'yo at hindi si Veronica. Ibig sabihin hindi siya aswang. Paano kung taktikan niyo lang yun? Para bilugin ang loob ko, ha? Iniiwasan ko yun ng mga tao rito. Kaya balak ninyo silang baliktarin, di ba? Hindi sila aswang. At lalong hindi aswang Tiyo at pinsan ko. Alis na ako. Ito na ang huling araw na makikita niyo ako. Salamat na lang sa paggagamot sa sugat ko. Nathan, sandali lang! Nathan! Hayaan mo siya. Hayaan mong siya mismong makatuklas ng lahat ng sinasabi natin, Veronica. Balang araw, babawiin din niya ang mga sinasabi niya. Dahil makikita mismo ng mga mata niya kung ano ang totoo. Narinig ko ang huling sinabi ng matanda pero nagmatigas pa rin ako at hindi na lumingon. Dumiretso ako sa bahay ni Tiyo. Pagdating doon nakita ko silang nakaabang sa may pinto. Malayo pa ako kita ko na ang talim ng tingin ni Tiyo. Si Popoy naman ay halatang nagtataka. Agad akong dumiretso sa kinaroroonan nila. Ramdam ko ang bigat ng presensya ng dalawa kaya naman inahanda ko na agad ang aking sarili para magpaliwanag. Saan ka galing, Nathan? Tiyo, doon po sa sa... Dumayo ka ng ligaw dun sa babae. Hindi yan san. Hindi ba sabi ninyo, iwasan ko na maglolang yun? Kaya hindi ko nilalapitan mga taong yun. Lalo na yung babae. Kahit kailan. Pero may nakakita sa'yo eh. Ha? Nakakita na ano? May nakakita sa'yo na tumatakbo ka kasama ang babaeng yon. Hindi nagsisinungaling yung taong nagsabi sa amin. At nakikita ko rin sa mga mata mo na tama ang sinabi niya.
Huwag mo nang itangki pa. Pero tiyo, ano kasi, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo? Na malalim na ang pagkagusto mo sa babaeng yon? Hindi tiyo. Ang nangyari kasi bago yun. Tiyo! Nagulat ako sa ginawang iyon ni Tiyo Anton. Halos mga matis ang kanyang pisngi sa lakas ng kanyang suntok. Napasinghap ako dahil may tumulong dugo sa aking ilong. May pagtataka at takot akong tumingin kay Tiyo habang hawak ang namumula kong pisngi. Susundukin pa niya sana ako ng pangalawang beses pero inarangan naman siya ni Popoy kaya hindi na ituloy ang kanyang gagawin. Tiyo, tama na. Kailangan mo ipaliwanag ito ng maayos kay Nathan para maintindihan niya. Ang tigas ng ulo niyang pinsan mong yan eh. Pinagsabihan na natin siya ng ilang beses. Pero hindi siya nakinig. Alam mo bang kapag napahamak yan, ako ang kagagalitan ng tiyo mo. Mag-aaway na naman kami kagaya ng dati. Pero Tiyo, hindi niya kasi naiintindihan. Kaya ipapaliwanag na lang natin ng maayos. Mukhang ako ang hindi nyo naiintindihan. Kaya ako dapat ang magpaliwanag. Tiyo, hayaan nating magsalita si Nathan para masabi niya ang gusto niyang sabihin. Sige, ano bang sasabihin mo, Nathan? Inatake ako ng aswang kahapon. At iniligtas ako ni Veronica. Nakikita niyo ba yung sugat ko sa leeg? Ito ang patunay. Muntik na akong mamatay kahapon. At kung hindi dahil kay Veronica, baka patay na ako. Dinala niya ako sa bahay para gamutin. At isang albularya ang lola niya. At ito na nga, natutuyo na yung sugat ko dahil epektibo yung mga ginamit nilang langis at herbal. Hindi ako pumunta sa bahay nila para ligawan yung babae. Nagkataon lang na siya yung pwedeng tumulong sa akin at magligtas sa akin. Huwag kang magpapaguyo sa ganon, Nathan. Taktika lang nila yon para makuha ang loob mo. Hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Tandaan mo na nasa puder kita. Hanggat maaari makikinig ka sa sasabihin ko at sundin mo lahat ang ipinagbabawal ko sa'yo. Kapakanan mo lang din ang iniisip ko. Tinapik-tapik ni Tiyo ang balikat ko pagkasabi niya nun at ako naman ay tumangutangulang. Pagsapit ng tanghali na isipan kong maligo sa ilog dahil sobrang init. Wala akong kasama dahil nasa taniman si Popoy at Tiyo Anton. Marami silang ginagawa dahil malapit na ang anihan. Hindi naman nila ako ganong inuobliga. Lalo na sa bukid kaya nakakaalis ako doon kung kailan ko gusto. Nasa kasarapan ako ng aking paglalangoy nang maramdaman ko na parang may presensya sa batuhan malapit sa ilog pagkaahon ko sa tubig. At nakita ko nga si Veronica na nakaupo doon at pinapanood ako. Agad akong naalerto at kinuha ang aking damit para magbihis. Oh, anong ginagawa mo rito, Veronica? Sabi ko na nga ba dito ka mahilig maligo. Dito rin ako naliligo. Hindi kita sinundan Nagkataon lang na parehas pala tayo ng lugar na paliguan. Alis na ako. Ayoko na magkatagpong landas natin. Minanipula ka ng tiyuhin at pinsan mo, no? Sinabi nila na hindi kami mapagkakatiwalaan ni Lola, hindi ba? Kasi hindi naman talaga kayo mapagkakatiwalaan. Ang mga aswang na kagaya nyo ay dapat wala sa lugar namin. Ngayon lang nagkaroon ng ganito dito. Dati wala namang aswang. Sabi nga ni Lola, balang araw, malalaman mo rin kung sino ba talagang tunay na aswang. Hindi ko na pinansin ang sinabing yon ng dalaga. Dahil alam kong magsisimula na naman ang pagmamanipula niya sa akin. Nakibit-balikat na lang ako at nagsimulang maglakad pero pagakbang ng aking paa ay muntik na akong madulas. Pero agad akong nasalo niya. Mas malakas ang katawan ko sa kanya kaya naman nawalan din siya ng balanse. Mabuti na lang at may damuhan malapit sa kinaroroonan namin kaya doon kami bumagsak. Ako ang nasa ilalim at si Veronica naman ang nasa ibabaw. Nagtama ang mga mata naming dalawa habang naroon kami sa ganoong pwesto ni Veronica. Bigla niya akong siniil ng halik. Sa hindi ko malamang dahilan ay wala man lang akong ginawa para tumutol. Pero bigla akong naalala ang sinabi ni Tiyo kaya naman napabitaw ako sa pagkakahalik sa kanya. Ano ba? Tigilan mo na yan. Veronica, hindi mo na makukuha ang loob ko. Hindi mo ba talaga nagustuhan? Bakit hindi ka man lang pumalag? At parang may nagiging batas sa ibaba mo. Wala yon.
Likas yun ng lalaki at kahit aswang ka, babae ka pa rin. Natural lang na makaramdam ng ganun dahil lalaki ako. Kung nag-aral ka ng elementary, alam mong itinuturo yun sa science, di ba? At huwag mong gamitin yun para makuha ko. Nathan, sobrang malapit tayo sa isa't isa nung unang gabi na nagkakilala tayo. Naikwento mo na sa akin ang kalahati ng buhay mo. Kahit sandali lang tayong nagkasama. Nag-asaran tayo, nagkulitan, at nagtawanan habang sumasayaw. Sabi nila, kapag napalapit ang puso natin sa isang tao, mararamdaman nating mapagkakatiwalaan sila. Hindi mo ba nararamdaman yon? Tuluyan ka na bang kinain ang pagmamanipula sa'yo ng tiyuhin at pinsan mo? Hindi nila ako minamanipula. Totoo ang sinasabi nila sa akin. Paano mo masasabing totoo? Nakita mo na ba akong nagpalit ng anyo? Nakita mo na bang kumain ako ng karne ng tao? May ebidensya ka bang nakita na naging aswang ako? Ano? Sabihin mo. Wala. Wala kang masabi, di ba? Kasi wala ka namang makita. At alam kong hindi mo nararamdaman na aswang ako. Tigilan mo na yan. Nagsasayang ka lang ng oras. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo makukuha ang loob ko. Kahit na ano mangyari, kalimutan mo ng lahat. Paano kita kakalimutan? Ikaw ang unang lalaki na kasayaw ko. Nagulat ako sa sunod na ginawa ni Veronica. Bago pa man ako makabangon ay bigla niya akong hinila at siniil ng halik. Sa pagkakataong yun ay mas mapusok at mas marahas. Parang ayaw niya na akong pakawalan, Miss Ligaya. Hindi ko naman maitatanggi na karamdam din ako ng init. At aaminin ko po sa inyo, may parte din sa akin na hindi ko maramdaman sa iba. Tanging kay Veronica lang. Ramdam ko pa rin ang pagiging malapit niya sa puso ko. Pero kinakain ako ng kawalang alam, ng kawalang katiyakan at ang mga babala ni Tio. Sa di ko malamang dahilan ay gumanti ako ng halik sa kanya hanggang sa naramdaman ko na may presensya malapit sa amin kaya napatigil ako sa ginagawa ko. Naglinga ako at sa may di kalayuan ay nakita ko si Popoy na nanunood sa ginagawa namin. Tumakbo ito na magtama ng aming mga mata at tumayo naman ako sa pagkaibabaw kay Veronica. Tumayo rin siya at hinawakan ang aking braso. Bakit? May mali ba? Hindi tama to. Ano nang hindi tama? Naghalikan tayo? Huwag na nating uulitin to kahit kailan. Pero ginusto mo rin. Sabi ko nga sa'yo, likas yun sa lalaki. Pero Nathan, nararamdaman ko na may parte sa'yo na hindi naniniwala na aswang ako. Hindi mo maitatago yun sa akin. Nababasa ko sa mga mata mo kung anong nararamdaman mo. Kung ako sa'yo, sundin mo ang sarili mo at ang puso mo. Hindi ang sinasabi sa'yo ng ibang tao. Kailangan ko nang umuwi. Pero Nathan... Pahangos akong lumakad palayo at hindi na ako nagpapigil pa kay Veronica. Kinabahan na ako sa maabutan ko pag-uwi dahil alam kong nakita ni Popoy ang ginagawa namin. Pagdating doon ay mukhang magkakatotoo ang inaasahan ko dahil sinalubong agad ako ni Tio Anton at Popoy. Sa may pinto pa lang ay bigla akong inambagan ng suntok ni Tio. Napasinghap ako at napahawak sa pisngi ko na nangamatis. Aray! Ang Tio. sabi mo, hindi mo nililigawan ang babae na yun. Hindi nga, Tio. Hindi ko sa nililigawan. At walang namamagitan sa aming dalawa. Nakita mismo ng pinsan mo kung anong ginagawa ninyo sa ilog. Ngayon, sabihin mo sinungaling ang pinsan mo. Nakita mo rin siya doon. Kaya hindi ka na makakatanggi pa o makakagawa ng anumang alibay. Opo, nakita nga ni Popoy pero... Oh, Tio! Popoy, kunin mo yung pamalo ko ron. Tio, huwag po. Popoy, ano ba? Kumilos ka na. Kunin mo yung pamalo bago pa ako maalis sa'yo. Sige po, Tio. Nasagad na ang pasensya ko dyan sa pinsan mo. Kaya hindi ko na ito papalampasin. Kailangan niya makatikim ng hagupit para man magkaroon ng pagkatandaan. Ito na po, Tio. Nakuha ko na po. Yan, Popoy. Salamat. Nakikita mo ba itong kinuha ng pinsan mo? Napakalaking latigo. Ginagamit ko lang ito sa mga pasaway na tao. At isa ka na sa makakaranas ng hagupit na ito. Tio, huwag po. Mawa po kayo sa akin. May awa pa ako sa iyo ng mga panahong pinagsabihan lang kita at binigyan ng babala. Pero ngayon, wala na akong awa sa iyo.
At ipapatakin ko na sa iyo ang hagupit ng isang taong walang awa! Yeah! Tiyo, aray! Yeah! Tiyo po! Yeah! Tiyo, aray! Tama na po, Tiyo! Tama na! Tiyo, tama na! Aray ko! Tama na! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagtatanda! Yeah! Yeah! Halos magkalusog-lasog ang buo kong katawan sa paulit-ulit na panlalatigo sa akin ni Tiyo. Hindi pa ito nakontento. Pinaso niya ng sigarilyo ang mga sugat ko sa katawan habang si Popoy ay tinadyakan ng aking binti ng paulit-ulit. Dinala nila ako sa gripo at pinaliguan para mawala ang mga dugo sa katawan. Pagkatapos ay magkatulong na binihisan. Hindi na ako makaangal ang mga panahong yun dahil sobra na ang panghihina at panlalambot na nararamdaman ng katawan ko. Nakatulog na ako pagkatapos nila akong bihisan. At nang magising ako ay nadatnan ko na lang ang sarili ko sa aking kwarto. Bumangon ako kahit masakit ang aking katawan at ang hihina pa. Binuksan ko ang pinto, pero mahigpit itong nakakandado. Bakit nila ginagawa to sa akin? Tiyo, baka ito na ang tamang panahon. Doon din naman ang pupuntahan ni Nathan, di ba? Anong sinasabi niya? Anong pupuntahan ko? Mukhang pinag-uusapan nila ako sa labas. Kailangan ko yung marinig. Tiyo, ipaalam na natin kay Nathan kung ano ang totoo. Sa tingin mo ba, magiging kagaya natin ang pinsan mo? Pipiliin niya ba ang ganitong klaseng buhay? Kapag naintindihan niya, pipiliin niya rin ang ganito. Alam mo naman kung anong pinagdaanan ng pinsan. Desperado na siya at pagod na sa buhay na meron siya. Kailangan pa natin siyang ikondisyon. Hindi pa ito ang tamang panahon para dyan. Pero Tiyo, masyado na magulo ang isip ni Nathan sa mga nangyayari. At sa pakiramdam ko, napapalapit na siya dun sa dalaga. Baka dumating ang panahon na mahirapan tayong kunin siya at tuluyan na siyang maniwala at sumama dun sa maglola. Tiyo, tandaan mo, yon ang dahilan kung bakit pinoprotektahan natin siya. Hindi natin siya pinag-iisipan ng masama. Bagkos ay gagawin natin siyang kagaya natin. Naintindihan ko. Pero paano natin ikukondisyon ang pinsan mo? Ipakita muna natin kung ano ang realidad sa mundong ito. Tapos, saka na natin sabihin sa kanya ang ibang bagay. Anong realidad yung ipapakita niyo sa akin? At bakit kailangan kong malaman ang realidad na yun? Kapwa sila napalingon pagkarinig sa boses ko at may pagtatakang tumingin sa akin. Nakita kong napabuntong hininga si Tiyo at lumapit sa akin. Tinapik niya ang balikat ko at tumingin sa akin ng makahulugan. Anong ibig sabihin ng mga sinasabi niyo? May mga hindi pa ba ako nalalaman? Pasensya na sa ginawa ko kanina. Ginawa ko lang yon para turuan ka ng leksyon. Hindi yun ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, ano yung pinag-uusapan ninyo? Ano yung realidad na dapat kong malaman? Tiyo, isama na natin siya doon. Ito na ang tamang oras. Maniwala ka sa akin. Ano? Saan niyo ako isasama? Nathan, sumama ka sa amin ang pinsan mo. Isasama ka namin sa isang lugar. Saan ba yun? Bakit ayaw niyong sabihin sa akin? Bakit hindi na lang ninyo akong diretsuhin? Doon mo malalaman yung realidad na sinasabi namin. Dinala nila ako sa karinderya at mukhang nagkakaroon na ako ng idea sa realidad na gusto nilang iparating sa akin. Ang mga tao ay tahimik na kumakain. Lahat sila ay nakapokus sa pagkain nila. Parang mga patay gutom na 10 araw hindi kumain. Hindi normal ang paraan nila ng pagkain. Hindi sila gumagamit ng kutsara o tinidorman lang. Lahat sila ay nagkakamay. Pero hindi yun yung pangkaraniwang paraan ng pagkakamay. 2 kamay ang ginagamit nila at kahit sarsa ay hindi nila ginagamitan ng kutsara. Ang iba ay nakasubsob sa pinggan at parang aso kung kumain. Nakakapangilabot panoorin. Isama mo na ang napakasangsang na amoy. Parang amoy na nabubulok na karne na hindi maipaliwanag. Hindi normal. Sobrang kakaiba. At kung nandito kayo, may intindihan nyo rin ang nararamdaman ko. Nathan, dito tayo. Dito tayo kakain? Ang sabi mo, gusto mong malaman ang realidad.
Mag-obserba ka lang at malalaman mo. Tiyo, Popoy, umorder ka na. Dinuguan at bulalo. Yung para sa ating tatlo. Sige po, Tiyo. Pagkaalis ni Popoy ay muli kong iginawi ang paningin ko sa paligid. Sa mga taong kumakain. Nangilabot pa rin talaga ako sa nakikita kong tagpo. Sa kaibang paraan nila ng pagkain at sa hindi magandang amoy na bumabalot sa paligid na yon, ay alam ko nang may mali. Mas nakakatakot ang mga sumunod na nakita ko. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting nagbabago ng anyo. Kumupas ang balat at nabaluktot ang mga katawan nila. Ang mga mata nila ay naging itim at hindi kumukurap. Humaba ang mga braso at daliri. At lumitaw ang mga matutulis na kuko at ngiping kagaya ng aswang na una kong nakita. Sa isang iglap, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Matalim at nakakatakot. Oh, Nathan, ano yan? yung mga aswang, Tiyo. Mga aswang ang nandito. Hindi sila tao. Unti-unti mo nang nakikita ang realidad, Nathan. Sa isang iglap ay si Tio Anton naman ang sunod na nagbago ng anyo. Wala nang mukhang tao sa lugar na yun. Lahat sila ay pare-pareho na ng anyo. Napatayo ako at napaatras. Tila nahimasmasan ako nang may bumatok sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Popoy na dala ang mga pagkain in order niya. Bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na nakatingin sa akin ang mga naroon. Nakapokus lang sila sa pagkain at wala nang anyong aswang. Si Tio, umalik na rin siya sa dati niyang anyo. Oh, Insan, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Nathan, umupo ka na at kakain na tayo. Hindi. Hindi ito totoo. Nathan, bumalik ka dito! Hoy, Insan! Hindi ko na pinansin ang kanilang mga tawag at dire-diretso na akong tumakbo palayo sa karinderya na yun. Tinangka akong umalis sa baryong yun pero sa di malamang dahilan ay hindi ako umalis. Paulit-ulit akong naligaw. Para bang may puwersa na pumipigil sa akin para umalis dahil hindi ko makuha ang daan palabas. Mabalik lang ako sa iisang lugar. Sumuko na ako. At dahil sa sobrang pagod at masakit pa rin ang katawan ko dahil sa mga pasa at sugat, umuwi na lang ako sa bahay ni Tio at nagkulong sa kwarto. Parang na-trauma ako sa mga nakita ko. Kaya naman buong maghapon ako hindi makalabas ng kwarto. Kinagabihan nakaramdam ako ng matinding uhaw. Kaya naman napilitan ako lumabas para uminom. Pagdating sa sala ay nakita ko si Tio na nakatalikod na nakaharap sa bintana. Naisipan ko siyang lapitan at kausapin. Pakiramdam ko kasi ay may hindi tama. Tio, Nathan, ayos lang po ba kayo? bakit hindi ka lumabas ng kwarto kanina? Buong maghapon ka lang nakakulong doon. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Gusto mong malaman kung ano ang realidad, hindi ba? Ipinakita na namin sa'yo. Anong ibig sabihin ng Tio? Totoo yung mga nakita ko. Hindi ako nababaliw o namamalikmata lang. At kung totoo yun, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng maglola. Pero sabi niyo, sila yung aswang dito. Naguguluhan na ako, Tio. Ano ba talagang totoo? Ipaliwanag niyo sa akin lahat. Kung ano nakita mo, ayun na yun. Tio, ano nangyari sa boses niyo? Bakit? Ito na ang realidad, Nathan. Teka, bakit? Aswang ka. Hindi ikaw ang Tio ko. Ako ang tiyo mo, Nathan. Hindi ikaw ang Tio ko. Ah! Ito na ang realidad, Nathan. Ah! Hindi ko alam kung totoo o panaginip lang ba ang lahat. Si Tio nagbago na rin ang anyo kagaya ng mga aswang na nakita ko sa aming baryo. Napaatras ako at napasandal sa dingding. Halos hindi ko maigalaw ang aking tuhod dahil sobrang takot. Sumugod ang aswang sa akin at sinakal ang aking leeg saka itinaas sa ere. Napakalakas ng kanyang puwersa. Halos hindi ako makagalaw. Hindi ka na makakatakas! Huwag po!
Inihagis ako ng aswang sa ibaba. Mabuti na lang at sa papag ako tumama at hindi sa semento. Napahiyaw ako sa sobrang sakit ng katawan. Hindi pa naman masyado gumagaling ang mga sugat ko noon. Hindi pa rin ako tinigilan ng aswang. Lumapit siya sa akin at hinila ang aking braso. Pero sa pagkakataong iyon, nakapa ng kamay ko ang isang punyal. Agad ko itong kinuha at isinaksak sa may dibdib ng aswang. Kailangan ko nang umalis dito. Di ka na makakatakas dito! Diyos ko, kailangan ko nang umalis. Pahangos akong tumakbo palabas ng bahay. Hindi na ako nasundan ng aswang dahil namimilipit pa ito sa sakit. Naalala ko naman ang palaging sinasabi ni Veronica na panandalian lang daw na nasasaktan ng mga aswang. Kaya nagmadali ako at nang nasa labas na ako ay nabangga ko si Popoy na nagtataka sa akin. Ano yun, Insan? Bakit ka tumatakbo? May nangyari ba? Si Tiyo. Si Tiyo. Bakit anong nangyari kay Tiyo? Naging aswang si Tiyo. Hindi ko alam kung si Tiyo yun. Pero sabi niya, siya raw si Tiyo. Si Tiyo Anton talaga ang aswang na nakita mo. Ano? Alam mo ang tungkol dito? Bakit hindi? Popoy, ikaw. Ito ang realidad na gusto mong malaman, Insan. Hindi. Bago pa ako makatakbo palayo ay agad na sumunod ang aswang. Tinaganan ako nito at umibabaw sa akin. Inilabas niya ang kanyang nangingitim na dila at ipinatak sa aking leeg. Nilakasan ko ang aking puwersa at pilit na kumawala sa kanya. Pero malakas ang puwersa ng aswang at hindi ako makawala. Hindi ka na makakatakas. Ito na ang bagong realidad mo, Nathan. Hindi yun mangyayari. Kahit magpumilit kang tumakas at umalis dito, dito ka rin babalik. Hindi mangyayari yun. Hindi ako magiging kagaya nyo. Nakawala ako sa aswang matapos kong kagatin ang kanyang braso. Halos mapasuka ako dahil sa sobrang sama ng lasa nito at napakasangsang na amoy. Pero ito lang ang paraan para makatakas. Tumakbo ako pero may humilas sa akin. Ang isa pang aswang, si Tiyo Anton. Saan ka pupunta? Hindi ka na makakatakas! Tatakas ako kahit anong mangyari. Hindi ako magiging kagaya nyo. Gagawin kong paralisado ang katawan mo para hindi ka na makalis. Hiyam! Tama na ako. Napapikit na lang ako. Wala na akong lakas ng mga oras na yon kaya naman hindi na ako makapaglaban pa sa aswang. Tinanggap ko na lang na mamatay na ako sa ginagawa niya kaya naman nagpaubaya na ako. Pero ilang sandali lang ay may naamoy akong amoy ng bawang na usok. Napatigil ang aswang sa ginagawa sa akin at ilang saglit lang natumba siya at nawala ng malay. Naramdaman ko na lang na may humahawak sa akin at nang iangat ko ang aking tingin ay nakita ko si Veronica na pinipilit akong itayo. Kailangan mo ng tulong ko ngayon, kaya huwag ka nang tumanggi. Salamat at dumating ka. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ka kasi nakinig sa amin ni Lola eh. Yan tuloy ang napala mo. Sa totoo lang, nalilito rin ako kung anong paniniwalaan. Pero ngayon, alam ko ng totoo. Sige na, sumama ka na sa akin. Bago pa magising ang aswang, kumapit ka sa akin. Agad akong kumapit sa kamay ni Veronica at tinulungan niya naman akong makatayo. Inalalayan niya ako hanggang sa makarating sa kanyang kabayo. Tinulungan niya akong makasakay at pagkatapos ay dumiretso kami sa bahay nila ng kanyang lola. Agad kami nitong sinalubong at ginamot niya ang mga sugat at pasako sa katawan. Aray? Tiisin mo yan. Kapag humahapdi ang sugat mo, ibig sabihin, tumatalabang gamot. Opo. Okay na yan. Huwag mong tatanggalin ang nakatapal hanggang sa hindi na sumasakit ang mga sugat mo. Sige po. Lola, magpahinga ka na. Ako nang sasama kay Nathan dito. Sige, magpahinga ka na rin maya-maya. Kayong dalawa. Ikaw nang bahalang magsabi sa kanya ng mga dapat niyang malaman, Veronica. Opo, ako nang bahala.
Sige, maiwan ko muna kayong dalawa rito. Opo, Lola. Pagkaalis ng matanda ay naiwan kaming dalawa ni Veronica sa kwartong yun. Nabalot ang katahimikan ng buong silid dahil kapwa kami parehas na nagkakailangan sa presensya ng isa't isa. Hanggang sa hindi na ako makatiis at ako na ang unang nagsalita. Baka gusto mo na magpahinga. Ikaw pa, gusto mo nang magpahinga? Mukhang hindi ko kaya magpahinga. Masyadong magulo ang utak ko ngayon. Dahil nalaman mo ng totoo na ang tiyo at pinsan mo ay mga aswang? Hindi ko nga maisip kung paano nangyari yan. Veronica, naguguluhan talaga ako. Kung anong nakita mo, yun na yun. Hindi na yun magbabago. Pero paano nangyari yun? Paano sila naging aswang? Baka naman, hindi talaga sila yun. At napalitan lang yun ng kung anong nilalang. Hindi lang naman ang tiyo at pinsan mong aswang. Lahat ng nakatira sa baryong ito, lahat sila ay aswang. Paano nangyari yun? Ganito kasi, Nathan. May isang aswang na dumating sa baryong nito. Tapos kinuha niyang loob ng mga tao. Ginawa niya ng kabutihan. Tapos naniwala naman sa kanyang mga taga rito. Pero wala silang kamalay-malay na ang gusto pala ng aswang na to ay ang gawin ng mga residente rito. Ginusto nilang yakapin ang pagkaswang? Ganun na nga. Sa tingin ko ay may malalim silang dahilan kung bakit mas gusto nilang maging aswang kaysa tao. Alam niyo bang dahilan yun? Hindi rin namin alam, Nathan. Dahil sa totoo lang, iniiwasan kami ng mga tao rito. Hindi pa namin nakakausap ang mga taga rito dahil natatakot sila. Bakit naman matatakot sila? Dapat nga lumapit sila sa inyo para biktimahin, di ba? O kaya naman ay ang gawin para maging katulad nila kayo. Alam nilang kakayahan namin. Bukod sa marami kaming pangontra, kaya naming gamutin ang pag-aswang nila. At kaya din namin silang patayin kung gugustuhin namin. Bakit hindi na lang ninyo sila pinapatay? Kung kaya nyo naman pala, di ba? Dahil naniniwala kami na sila ay mga tao lang na naliligaw ng landas. Na desperado. At mas pinili na lang maging aswang dahil wala nang pag-asa sa pagiging tao. Yun ang nakikita namin ni Lola sa kanila. Kaya hindi namin sila pinapatay dahil naniniwala kami na may pag-asa pa silang magbago at biktima lang din sila ng sistema. Meron pa ba talagang pag-asang magbago sila? Kaya, Nathan. Gawan mo ako ng pabor. Anong gagawin ko? Kausapin mo ng masinsinan ng tiyo at pinsan mo. Hikayatin mo silang mabuti na lumapit sa amin para ipagamot ang sarili nila mula sa pagkaaswang. Sabihin mo na kung ano man ang dinaramdam nila sa pagiging taong, lahat ay may pag-asa pa. Paano kung hindi ko mahikayat si Tiyo? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Nathan. Uulitin ko sa'yo. Biktima lang din sila ng sistema. At ang tanging solusyon para bumalik sila sa pagiging tao ay ang lumapit sa amin ni Lola. Hindi na ako nagsalita. Napaisip ako sa pagkakataong iyon. Hindi ko na pala nakakausap ng masinsinan ng aking tiyo at pinsan. Wala akong alam sa totoong pinagdadaanan nila at kung ano ang malalim na dahilan bakit nila ako piniling magpakaaswang. Kinabukasan nagdesisyon ako bumalik sa bahay ni tiyo para makausap sila. Pagbalik ko ay kapwa matalim ang tingin nila sa akin. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka na babalik dito? Kailangan ko kayo makausap. Tiyo at Popoy. Para saan pa? Oo nga, nakita mo naman na ang lahat. Alam kong pumunta ka sa Maglola. Niyanggaw lang kayo ng isang aswang na nakarating dito, di ba? Bakit, Tiyo? Popoy, bakit mas ginusto niyong maging aswang? Simple lang naman. Gusto namin. Yun lang ang simpleng sagot. Hindi ako naniniwala. Alam kong may mas malalim kayong dahilan kung bakit ginusto niyo to. Nakakapagod na maging tao. Yun ang malalim na dahilan. May mas lalalim pa ba doon? Maayos ang buhay natin dito sa baryo. Kahit namumuhay lang tayo ng simple. Kontento na tayo kung anong meron tayo, di ba? Akala mo lang yun. Paano akala ko lang yun? Tumira din ako dito. Alam ko kung gaano kasaya ang buhay dito kaysa sa bayan. Nathan, tumira ka rito noon. Oo, pero hindi mo nakita ang lahat. Hindi mo naranasan yung gigising ka na ang iniisip mo agad kung may kakainin pa mamaya. Yung kakain ka ng tanghalian na parang huling pagkain mo na yun.
Kasi hindi mo alam kung may hapunan pa. Ilang beses ako nagtrabaho maghapon, bilad sa araw. Sugatan ang mga kamay ko, tapos pag-uwi ko, kulang pa rin. Ganun na lang palagi. Tapos kapag humina ang katawan mo, wala nang pakialam ang mundo. Kapag nagkasakit ka, ikaw pang sisisihin. Sasabihin nila na tiisin na lang at sanayin na lang kasi ganun talaga ang buhay dito. May mga pagkakataon, gusto ko na lang ding umalis dito. Pero paano? Wala kaming pamasahe. Wala kaming kakilala. Wala kaming simula. Dito kami pinanganak. Dito rin yata kami nakatadhanang mamatay. Kahit magsikap ka, wala pa rin. Nakakapagod ng umasa sa dasal. At hindi rin biro yung araw-araw na pakiramdam na wala kang silbi. Na kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Kapag humingi ka ng tulong, napakalaki agad ang utang mo. Parang kailangan mong magpasalamat kahit kunti lang ang ibinigay. Kahit hindi naman sapat. Kasi minsan ka lang maabutan. Lalo na ang gobyerno. Kapag nakarating sila sa lugar na ito, parang isang napakalaking kabayanihan na ang nagawa nila. Pero sa totoo lang, wala man lang silang naging programa para sa edukasyon, kalusugan, at magandang kinabukasan ng mga taga rito. Puro dilata at bigas lang na isang linggo lang naman kakainin. Nung dumating yung pagkakataon na pwede kaming magbago, hindi na kami nag-isip ng matagal. Hindi dahil sa gusto naming manakit, kundi dahil pagod na kaming maranasan ang hirap ng pagiging tao. Nagbago ba ang buhay nyo nang maging aswang kayo? Oo. Malaki ang nagbago. Paano? Simula na maging aswang kami. Hindi na namin pinoproblema kung anong kakainin namin sa araw-araw. Hindi kami nakakaramdam ng gutom kagaya ng mga tao. Hindi namin kailangan maghangad ng mga putahing kailangan mong paglabasan ng bulsa. Sapat na sa amin ang karne ng mga tao na kinukuha ng mga kasama namin sa sementeryo. O kaya naman sa mga dayong tao na andun lang ang pagnanasa namin. Dahil alam naming aswang kami. Yun lang ang tanging pagnanasa na meron kami. Ang dugo at karne ng tao. Wala nang iba. Nawala mga pagnanasa ninyo nung mga tao pa lang kayo? Ganito kasi yun. Nung tao pa kami, pare-pareho lang naman ang gusto, hindi ba? Kumain ng maayos, magkaroon ng pera, guminhawa ang buhay. Pero kahit anong pilit, kulang na kulang pa rin. Nang naging aswang kami, doon namin napansin na wala na yung mga pagnanasang yon. Eh di dahil pinilit namin kalimutan, kundi dahil hindi talaga kailangan. Eh hindi na gumagana sa katawan namin ang mga bagay-bagay na importante sa tao. Eh hindi na kami nagugutom ng kanin o ulam. Eh hindi na kami naghahanap ng pera. Eh hindi na namin iniisip kung may bubong pa ba kami kapag bumagyo. Alam mo ba kung bakit, Nathan? Hindi na kami katulad ng tao na madaling masugatan. Nasusugatan kami, pero mabilis lang gumagaling. Nakakaramdam kami ng sakit, pero pansamantala lang. Malakas na klaseng aswang ang yumanggaw sa amin. Kaya hindi kami basta-basta makukontra ng kahit anong pangontra. Kaya gusto namin maging kagaya ka namin. Dahil magbabago ang buhay mo kapag naging aswang ka. Lahat ng pinoproblema mo nung tao ka, mawawala. Ako na magsasabi sa'yo. Isang pangangailangan lang ang natira. Kailangan namin kumain ng karne at dugo ng tao. At doon lang umiikot ang lahat. Walang luho, walang ambisyon, walang pangarap na kagaya ng sa tao. Mabubuhay ka basta may makuha ka. Ganon kasimple. Pagod na kami sa buhay na puro paghahangad ng kaginhawaan. Pero wala naman talaga nangyayari. Sa pagkakataong iyon ay napaisip ako. Naalala ko kung gaano kahirap ang buhay ko. Kung gaano kabigat ang bawat araw sa akin ay nagbalik ako sa alaala na binubugbog ako ng tatay ko. Dahil lang hindi ko nasunod ang gusto niyang mangyari sa aking buhay. Aray, tay, tama na. Wala kang kwentang bobo ka. Inutil. Tingnan mo mga kapatid mo ha. Ang gaganda ng mga trabaho. Tapos ikaw, mauwi ka lang sa pagko-call center.
2 taong kang napatigil sa pag-aaral dahil hindi mo maipasa ang mga subject mo tapos ngayong nakagraduate ka na. Board exam naman ang hindi mo maipasa tapos call center ka lang. Bakit hindi ka gumaya sa mga kapatid mo na isang take lang nila, pasado na sila? Tay, mahirap lang po kasi talaga yung board exam ngayon. Ang sabihin mo, bobo ka! Walang laman yung utak mo. Elementarya ka pa lang. Yan ang problema namin sa'yo ng nanay mo. Kung alam lang namin na lalaki kang ganyan, hindi ka na lang sana namin binuhay pa. Ikaw ang magpapabagsak sa pamilyang to. Tay, grabe naman kayo sa akin. Kayo nga, di ba? Hindi rin naman natupad yung gusto niyong maging abogado. Nauwi kayo sa pagiging magsasaka. Hindi tayo makakarating dito sa bayan kung hindi nagsikap si nanay na maghanap ng trabaho dito. At kaya dahil maganda ang trabaho mo ngayon, ay dahil yun kay nanay. Yun ang punto. Ayaw kong magaya kayo sa akin, Nathan. Gusto ko na lahat kayo ay maging matagumpay. Maraming pera. Dahil alam mo, kapag tapos ka sa pag-aaral at may propesyon, hindi ka tatapak-tapakan. Madali lang sa iyo ang buhay. Sa panahon ngayon, napakahirap ng mabuhay. Huwag kang makontento sa naging buhay natin sa bukid dahil puro kasinungalingan lang ang nakikita mo dahil bulag ka pa nun sa realidad. Dahil sa buhay, kung mahirap ka, wala kang pinag-aralan, kawawa ka! Ang mga sinabing yun ni tatay ay tumanim sa akin. Pero naalala ko rin lahat ng hirap na dinanas ko sa kabayanan. Naranasan ko mandaya sa mga exam para makapasa. Nagbabayad ako sa matatalinong kaklase para magpagawa ng project. Nang magkahulihan, muntik na ako mapatay ni tatay. Kinulong ako sa isang silid na puro libro. Nagbabasa ako habang nakaluhod sa asin at inahampas ako ng latigo kapag hindi ko natutunan na maayos ang binabasa ko. Naranasan ko rin ang hirap na maging mahirap. Nilalait-lait ako ng pamilya ng nagiging girlfriend ko dahil sa background ko. Nagloko siya sa akin para ipagpalit ako sa lalaking mula sa isang mayamang pamilya. Nakikita kong tumatanda ang mga magulang ko at narealize ko na wala man lang akong naipupundar para sa aking sarili. Kawawa ang magiging future ko. Nagbalik ang isip ko sa realidad at sa pagkakataong iyon nagkaroon ako ng isang desisyon. Tio Anton, Popoy, gusto ko na rin maging aswang. Sigurado ka ba? Pagod na po ako sa buhay na to. Sobrang nakakapagod na. At saka, baka kapag naging aswang ako, maging simple lang ang buhay para sa akin. Gusto kong subukan. Mabuti ang naisip mo. Maganda ka. Kailangan mong kumain ng tunay na kinakain namin. Tanghaling tapat nila ako sa karinderya na pinagdalhan nila sa akin noon. Pero dumiretso kami sa kusina. At nagulat ako sa aking nakita. Ang mga nandoon ay puro karne ng tao. Halos masuka ako sa mga nakita dahil unang beses ko makita ng mga patay na taong wakwak ang katawan. Pero tiniis ko yun dahil iyon ang unang proseso. Ang kahinaan ng tao ay konsensya. Kaya bilang nagsisimula pa lang ang pagiging aswang, yan ang una mong dapat paglabanan. Itong gagawin natin dito ay tradisyonal na paraan ng pangyayangkaw. Pakakainin ka na agad namin ng karni ng tao. Dahil diyan ka rin naman mabubuhay. Sige po. Popoy, ihanda mo na ang sariwang atay ng isang tao. Naihanda ko na, tiyo. Nailagay ko na rin sa mangkok. Nang tumingin ako sa mangkok, agad akong napangiwi. Nakakadiri. Nakalagay doon ang isang atay na kakahiwa lang. Basa pa ng dugo at madulas ang ibabaw. May mga litid pang nakadikit at may pulang likidong kumakalat sa mangkok. Parang umikot ang sikmura ko sa amoy nito. Mabigat at nakakasulasok. Bahagya akong napaatras at parang masusuka ako habang tinitingnan ito. At ayun ang tao. At ayun ang iba. Paano ko kakainin yun? At ayun ang isang tao na kagaya ko. Kung gusto mong maging aswang, ang una mong dapat na pigilan ay pandidiri. Sige na, kainin mo na. Tiyo, naintindihan ko na. Kaya dumating kayo sa ganitong punto ay dahil sa hirap ng buhay. Pero pagpatay tong ginagawa niyo,
pagpatay ng kapwa niyo tao. Paano ninyo nakakayanan ng ganitong bagay? Kapag kumakain ka ng karni ng baboy at manok, nakokonsensya ka ba sa kinakain mo? Pero tiyo, iba kasi yun. Nakalaan ang karne ng baboy at manok para maging pagkain ng tao. Ganon din sa mga aswang. Ang karni ng tao, nakalaan lang para maging pagkain ng aswang. Kailangan mong maintindihan yon. Sige na, kainin mo na yan. Hindi tiyo, ayoko po. Binabawi ko na. Hindi ko pala kaya. Alam kong ito rin ang gusto mo. Kaya dapat lang na ituloy. Sige na, nandidiri at natatakot ka lang. Matuto kang kontrolin yan. Popoy, tulungan mo akong isubo ito sa kanya. Sige po, Tiyo. Igapos mo siya, Popoy, para hindi siya makawala. Sige, Tiyo. Ako na ang bahala. Teka, sandali. Huwag, bitiwan mo ko. Sige, Popoy, huwag mo siyang hayaang makawala. At isusubo ko sa kanya ito. Sige po. Huwag, bitiwan niyo ako. Kainin Iwalay mo niyo ako ito. dito. Kainin mo ito ng bukal sa loob mo para hindi ka na niya kailangang igapos. Hindi ko kakainin yan. Hindi ko kaya. Kanin mo yan! Hindi. Huwag mong ginawa! Hindi ko na talaga kaya, Miss Ligaya. Isinusuka ng sistema ko. Isinusuka ng konsensya ko. Napagtanto ko na hindi pa naman pala ako ganun kadesperado na aabot sa puntong pipiliin ko maging halimaw. Makatakas lang sa hirap ng pagiging tao. Buong puwersa kong itinabig ang hawak na plato ni Tio Anton. Tumilapon ang laman nitong atay sa sahig. Pinulot niya yon, pero nang akmang isisubo niya sa akin ay buong lakas ko itong itinabig. Galit na galit si Tio at sinuntok ako ng malakas sa mukha, pero humarap ako sa kanya ng may tapang. Sinayang mo. Napakahalaga sa amin ng isang piraso ng karne ng tao. Dahil yan ang bumubuhay sa amin. Bakit hindi mo kayang labanan ang pandidiri at konsensyang nararamdaman mo kung gusto mong maging aswang? Dahil hindi ako desperado. Hindi ako kagaya nyo. Desperado na kayo para piliin ang kapalaran na yan. Nagsimula kayo sa pagiging tao, kaya hindi ninyo dapat to ginagawa. Nasaan naman ang konsensya nyo? Ang sakit at bigat na pinagdaraanan nyo ay hindi dahilan para mambiktima at kumitil ng buhay. Di buhay yan. Taong may pamilya, may pangarap. Hindi yan gustong mamatay. Naging tao kayo at walang sino man sa inyo ang gustong mamatay nang walang kamuang-muang, di ba? Walang sino man sa inyo ang gustong mamatay dahil sa mga aswang na dating tao. Pero nagpakahalimaw, makatakas lang sa hirap ng buhay. Wala akong pakialam! Wala na kaming konsensya. Bakit? Yang mga tao na yan, sila rin ang dahilan kung bakit kami nagdurusa. Katawan ng mga mayayamang tao ang kinukuha namin. Bakit? Sila ang dahilan ng pagdurusa nating mahirap. Kung hindi dahil sa mga ganid na katulad nila, walang mahirap. Hindi mo kami masisisi! Pero hindi pa rin tama to. Hindi pa ako ganun kadesperado. Naniniwala pa rin ako sa pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Hindi na mawawala ang taksulok ng buhay. May mayaman, may mahirap. Pero habang may pag-asa, makakaalis ka sa kahirapan. Hindi sagot ang pagpapakahalimaw. Tapos na kaming umasa, Nathan. Tapos na. Habang buhay na kami magdurusa dahil mahirap lang kami. Mahirap lang! Ganito na lang. Kung ayaw mong maging aswang, ilalaman ka na lang namin sa sikmura. E di pwedeng malaman ang kahit sino ang aming sikreto. Pagkasabi ni Tio noon ay nagbago na ang kanyang anyo. Ganon din sa Popoy. Sabay silang sumugod sa akin at sinakbal ang aking leeg. Wala akong magawa. Napakalakas ng kanilang puwersa pero biglang umusok. Amoy bawang. Nanghina ang dalawa kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makawala. May humila sa akin at paglingon ko nakita ko si Veronica. Nasa likod naman niya ang kanyang lola. Alam kong gagawin nila ito kaya itatakas kita. Itatakas ka namin ni Lola. Salamat. Akala ko katapusan ko na. Tumakbo na tayo. Sumama ka sa amin. Kami nang bahala sa'yo. Nakatakbo na kami palayo nang biglang sumugod si Tio at sinakmal si Veronica.
Natumba ang dalaga at akmang susugod naman ang matanda nang sakmali naman siya ni Popoy. Nasaan yung aswang na ang dalawa, kaya mas malakas na sila at halos wala nang magawa ang lola dahil sa lakas ng kanilang puwersa. Itong bagay sa iyong aswang ka! Natatalo na rin nila ang mga nilalang dahil sa uwiniwisik nilang tubig. Ang benditadang tubig na nakakapanghina sa kanila. Ako naman ay nananatiling nakatayo sa kinaroroonan ko. Magulo pa rin ang isip sa mga nangyayari. Nakita ko nilang na inilabas ni Veronica ang isang libro. Itim na parang Biblia. Parehas na napaatras ang dalawa pagkakita rito. Naguluhan ako. Tila ba may hiwaga ang aklat na yon na hindi ko naiintindihan. Alam niyo naman siguro kung anong klase to. Ito mismo ang orasyon na ginamit ng aswang na yumanggaw sa inyo. Tinakaw niya ito sa inaniban niyang kulto. At ang dahilan kung bakit siya naging aswang ay dahil sa maling orasyon na ginamit niya sa isang ritual. Alam namin ang sekreto niya. Dahil matagal naming pinag-aralan ng libro. Alam din namin kung ano ang orasyon na makakapagpahina sa inyo ng sobra. Hanggang sa mamatay kayo. Yun ang dahilan kung bakit iniiwasan niyo kami. Dahil kaming pinakamatindi niyong kalaban. Bakit? Sino ba kayo para kalabanin kami? Wala kaming ginawang masama sa inyo. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Pinatay niyo sila. Dahil lang sa may kayang pamilya namin. At galit kayo sa mga may kaya. Walang ibang ginawang mga magulang ko kundi ang tumulong sa iba. Pero naligaw lang sila sa lugar na ito para mag-hiking. Kinitil niyong buhay nila. Mabuti na lang nandito si Lola. Sinanay niya ako para maging albularya katulad niya. Kaya kayang-kaya ko na kayong labanan at patumbahin. Pero alam niyo ba kung bakit hindi ko ginawa? Bakit? Dahil natatakot kayo sa amin. Ganun ba? Dahil naniniwala kami mga biktima lang din kayo ng sistema. Biktima kayo ng kahirapan. Biktima kayo ng hirap ng pagiging tao. Humahanap kayo ng mas madali, ng ginhawa at yan ang napili ninyo. Naniniwala ako magbabago pa kayo. Kaya nga ilang taong pinag-aralan ni Lola kung paano kayo magagamot. Kung paano maaalis ang itim na elemento sa inyo. Dahil lahat ng tao ay pwedeng magbago. Masaya kami sa buhay nito. At wala kang karapatang diktahan kami kung anong gusto namin. Dahil hindi mo kami naintindihan. Walang iba nagkakaintindihan kundi kami na parehas na pinagdadaanan. Lalo ka na, wala kang karapatang magsalita dahil may pribilehiyo ang pamilya ninyo. Hindi mo naranasan ang naranasan namin. Pwede ko kayong gantihan kung gugustuhin ko. Pero hindi ako nagpadala sa galit. Mas nanaig pa rin ang konsensya at pangunawa ko sa inyo. Sana ganun din kayo sa kapwa nyo. Yung mga pinatay nyo, hindi lahat masama. May mabubuti rin sa kanila. Lalo na ang mga magulang ko. Hindi silang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo ay hindi tao kundi ang bulok na sistema. Ang mga ganid. Ang mga makasariling tao. Hindi lang ang bulok na sistema ang kalaban nila. Pati na rin ang sarili nila. Tinatakasan niyo ang mga bagay na dapat hinaharap niyo. Tio Anton, Popoy, hindi pagsuko ang solusyon. Hindi ang pagpapakahalimaw. Makakaraos din tayo. Maniwala kayo. Magtiwala lang kayo. At kung gugustuhin nyo, may pag-asa pa kayong gumaling sa pagkaaswang nyo. Magpagamot na kayo sa amin. Tanggapin na ninyong matagal na naming iniaalok ni Lola. Tama si Nathan. May pag-asa pa kayo. At hindi solusyon ang pagpapakahalimaw. Natahimik si Tio Nathan at Popoy. Pagkalaon ay lumakad na sila para umalis. Pero ramdam ko ang bigat sa kanilang loob habang naglalakad. Ramdam ko na may nabasag sa loob nila dahil sa mga sinabi namin. Nanatili muna ako sa bahay na maglola. Nagka-interes kasi ako sa paraan ng paggagamot nila. At nagka-interes din ako kay Veronica. Gusto ko pa siyang makasama at makilala. Siya pala ang makakapagpalinaw ng mga bagay-bagay sa akin. Yan ba ang picture ng mga magulang mo? Oo. Alam mo ba nung nabubuhay sila? Halos ayoko na umuwi sa bahay. Bakit?
Pababasahin nila ako ng napakakapal na libro. Tapos paparsahin nila ako na mag-aral. Mahirap lang ang buhay nila noon. Nagsikap lang sila, kaya naging maunlad ang buhay namin. Ayaw nilang mag-aya ako sa kanila. Paras pala tayo. Biktima lang ng sistema ang mga magulang ko. At huli ko nang na-realize yun kung kailan nawala na sila. Hindi pa rin tamang ginawa nila sa'yo. Pero alam mo kasi, mas magiging magaan kapag inintindi mo. Hindi nga tama ang paraan nila pero kailangan mo lang silang maintindihan. Lahat tayo ay first time mabuhay sa mundo. Alam mo kasi nagbagong magulang ko bago sila nawala. At katiting na sandali lang yon. Dahil nawala na sila. Dapat pinatay nyo na ng lola mong mga aswang na yun. Dahil sa ginawa nila sa kanila. Kapag pinatay ko ba sila, maiintindihan nila na mali ang ginawa nila? Tapos na rin ang lahat kapag ginawa ko yon. Hindi na ako nakapagsalita. Mas lalo kong hinangaan si Veronica sa sinabi niyang yun. Napakalalim niyang mag-isip. Punong-puno ng kaalaman at karunungan. Siya yung taong bumuhay sa pag-iisip ko. Sa natutulog kong pangunawa. At isang araw, natagpuan ko na lang si Tio kasama si Popoy at ang mga residente ng baryo sa pinto ng bahay ng maglola. Malugod naman silang pinatuloy ng maglola at agad akong naalarma. Anong ginagawa nyo rito? Magpapagamot kami. Papagamot namin ang pagkaswang namin. Akala ko ba, ayaw nyo nang maging tao at kontento na kayo sa pagiging aswang nyo. At isa pa, pinatay nyo ang magulang ni Veronica. Kaya nga babalik kami sa pagiging tao. Para bumalik ang konsensya namin at tsakapin namin ang hirap ng buhay. Ang hirap ng maging tao. Ang karma sa ginawa namin kaysa tumakas. Nathan, ang mundo nang bahalang gumanti sa kanila. O ano? Simulan na natin ang ritual. Opo. Ikaw, Popoy, handa ka na ba? Handa na, Tiyo. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang ritual at gumaling sila sa pagkaaswang nila. Bumalik ang pagnanasa nilang guminhawa kaya naman lumuwas sila sa bayan para makipagsapalaran. Patuloy silang nagsikap. Si Tio naman ay nakapagpatayo ng talyer at si Popoy naman ay nag-aaral sa high school. Pero hindi sila buo dahil matagal silang kinain ng konsensya. Paulit-ulit silang binabangungot ang mga ginawa nila nung mga aswang pa sila. Kahit bumalik ang anyong nilang tao, hindi agad nawala ang bigat sa kanilang mga dibdib. Araw-araw nilang hinaharap ang dugo, ang sariwang karne. Ang konsensya sa mga buhay na ninakaw nila. At hindi madali ang mabuhay ng dahil doon. Dumating sa punto na nabaliw si Tio. Si Popoy naman ay hindi nakayanan at nagpakamatay. Marami rin sa mga taong gumaling sa pagkaaswang nawala ng direksyon sa buhay dahil sa konsensya. At doon nila tunay na naunawaan na may kasalanang hindi basta nabubura. Kailangan talagang pagbayaran sa tamang paraan. Ako naman, nagpatuloy. Hindi ako tumigil kahit pa ulit-ulit akong maliitin noon. Nang dumating ang board exam, pumasa ako. Doon ko nakita ang pagsisisi ng mga magulang ko sa bawat salitang binitawan nila laban sa akin. Sa bawat pagkakataon na hindi sila naniwala. Humingi sila ng tawad at hindi naging madali yun para sa akin. Pero pinili kong magpatawad. Patuloy ako nagsikap araw-araw kahit mahirap. Si Veronica naman bumalik na sa bayan. Nagsikap at namuhay na mapayapa kasama ang lola niya. At tama ang hinala niyo. Niligawan ko siya at nagpakasal kaming dalawa. Masaya na kaming nagsasama ngayon. Natutunan ko na mahirap maging tao. Maraming takot, maraming struggle, maraming sugat na hindi agad naghihilom. Pero malinaw sa akin ang isang bagay na hindi solusyon ng tumakas. Hindi solusyon na maging aswang para takasan ang bigat ng pagiging tao. Lalong hindi solusyon ang iwan ng problema at magkunwaring wala ito. Sa huli ito yung natutunan ko. Kung gusto mong umusad, kailangan mong harapin ang lahat. Ang sakit, ang pagkakamali at ang sarili mo. Dahil hindi ka lalaya sa pagtakas. Lalaya ka lang kapag pinili mong manatili, lumaban, at magpatuloy kahit mahirap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po ay may natutunan at nagbigay kilabot sa ating mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Popoy. Para sa ating mga tagapakinig, nakarelate ba kayo sa ating story? Sinong karakter ang pinaka-nakarelate ka? Paki-comment ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe.
Tandaan din na may mga upload tayo tuwing 8 a.m. kaya antabay lang habang nagkakape. Muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ano tong nalaman ko na nag-resign